Minutes tayo mapagkasya. Oo na, hindi pa tayo kumain. Kain ka muna. Assalamualaikum, nandito tayo sa Quiapo ngayon kung saan may kapatid tayong interview na nag-open ng Halal Paris. So marami sa atin sa mga abroad na nalaman natin bakit nagtitrending itong Paris dahil dun sa, ewan ko, gin o diwata ba yun? Pero hindi tayo nakakain basta-basta na hindi halal. So bago natin ma-interview din about sa pagkain, alamin din natin yung behind the scene, yung sino ba yung nagluluto, bakit masarap yung Paris, ano bang pinaguhugutan nito, at kilalanin natin inshallah ngayon ang behind the scene ng Paris na ito. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pakilala tayo kung taga saan tayo at anong pangalan. Ako si Ibrahim Pelayo. Ako ay hindi Batang Quiapo. Ako ay Kapampangan. So taga Pampanga, Kapampangan. So dahil naman siya mong balik Islam, so ibig sabihin ikaw ay bagong nag-Muslim. Anong dati mong religion? Yung ganun. Ang dati kong religion na ako ay Katoliko. Yun lang ba napunta mo? Marami pa. Napag-ano rin ako sa born again kasi mga kapatid ko born again. May mga bayaw din ako mga pastor. At minsan naakay na rin ako sa iglesia. May mga kaibigan din ako mga iglesia. So tatlo. Total, ang dati naman talaga natin religion is Islam, submission. So naano lang dahil sa taong nakapaligid sa atin. So paano mo nahanap ang Islam? Anong naging shortcut na daan? Nahanap ko ang Islam mga way back 2012 o 2013. Alam sa lugar ng Daraitan. Nung mahal na araw pa yun, actually, mahal na araw. Tapos, pauwi na kami, may isang chef na lumapit sa amin, bumate. Nangamusta. Tapos hanggang sa nagkaroon kami ng conversation about sa din. Hanggang sa, punta sa topic na kay Maria, kay Jesus, hanggang sa inunin sa akin yung Surah Maryam. Doon kaya focus about kay Mary, about kay Jesus. Talagang namanga ako na kasi ang nasa isip ko pag Muslim, ang propeta niya si Muhammad. No? May nagsabi sa akin yan, isa rin pastor na Muslim, ang propeta niya si Muhammad lang. So kaya nagulat ako na bakit sila may ganun. No? Hanggang sa hanggang sa binigyan niya ako ng babasahin. Tatlong babasahin sa mga bagong Muslim, paraan ng pagsasala. Hindi ko magkakamali, hindi ko alam kung parang ano yata yun, tauhid yung binigay sa akin na Kitab Tauhid maliit. pamphlets lang, hanggang sa binabasa ko na yun. No, hanggang sa ginulo na talaga yung utak ko, as in Kamekos, tornado. nag-mix na talaga sa Tornado na. hanggang sa yun, binabasa ko na nga yung Surah Al-Fatiha, kabisado ko na yan, kabisado ko na paano magsala, magwudu. So nauna yung practice bago mo pa pinasok ang Islam. Oo talaga. Tapos nauna pa sa akin nag-Muslim yung kapatid ko kasi nagpunta ng Riyadh. Kaya sabi ko sa kanya, magandang relihiyon niya. Pero hindi pa ako Muslim nun. So ano nagustuhan mo sa Islam na nakitinanggap mo? Nagustuhan ko sa Ano yung nag-ano sa'yo? Nag-push? yung dedikasyon sa pagdarasal. Yung ano meron doon? Bakit kailangan nilang ba't kagad sumusunod 5 times a day? Okay, nagdadasal. Subhanallah, walang ganun na Siyempre, ako bilang Christian, linggo, pag-alaanan ko yan, minsan absent pa. Gano'n yan ako sa akin, yung respect sa mga kapatid natin, sa mga kabayan nating Christian. Gano'n naman talaga, mindset ko yan. So nakapag-abroad ba kayo, papuntang Saudi? Yung pag-abroad ko sa Saudi talaga ayokong lugar yan. Pag Saudi at narinig yung Saudi, ito, Arabo, patay. Kinis-kinis pa naman ibang ako. tining mo. Ibang tining mo sa mga. Akbar, sabi ko, yun ang agad nasa isip ko. Pero alhamdulillah, yun ang kadar sa akin ng Allah. Dinala ako sa lugar na ayoko talaga. Pero yung pala yung mainang para sa akin. Tapos dinala pa ako sa mahigpit na lugar. Yung sa Qasim, sa Unaysa. Sa Qasim pa. Doon talaga talagang sisigawan ako ron pag nag-English ako. Kasi ayaw mag-English Tapos ang layo ko sa distansya sa babae. Ganun kaya nanibago ako. So naging kasimi ka din. Oo, subhanallah. After ngayon, nag-Muslim ka, ano naging reaction ng mga pamilya mo, asawa o kapatid o magulang? Sa akin talaga, mga pagsubok na dumating? Wala akong pagsubok pagdating sa... Hindi ka naman yung pinakailaman, nagalit, naging kaaway. Sila, supportive sila sa gano'n. Yun lang masabi ko. Kasi na-pension mo, may mga pastor sa family mo, so ano naging reaction nila? Wala naman kami, nagkakaroon kami minsan ng interfaith. Gano'n. May mga nag-Muslim na sa kanila? Dalawa lang kami magkapit. Alhamdulillah. Pero inshallah, dahil ko naman pinagdarasal na gabayan sila ng Allah. Lalo na especially mga magulang ko. Inshallah. So bilang bago tayo magtapos, ano ba yung mga magiging gusto mong advice sa mga nanonood na hindi Muslim? At sa mga Muslim na din, pangkalahatan? Ang magiging advice ko sa nila, lalo na sa mga sa mga kaibigan ko, sa mga hindi pa mga Muslim. So ako sa akin, nagbalik Islam ako, hindi porke ikaw ay nag-Muslim,
iniwanan mo na o nagbago ka na. Sa akin, sinasabi sa akin ng mga ibang kaibigan ko, Brad, nagbago ka na? Hindi ka na sumasama sa amin. Sabi ko, Brad, hindi. Dahil kung nagbago ako, hindi mo ako makikilala. Hindi ako nagbago. Dinisiplina ko lang yung sarili ko. Nung kumbaga, yun lang ginawa ko sa sarili ko. Hindi ako nagbago, ako pa rin to. Matawagan niyo ako, makakumbitan niyo ako anytime. Depende. Kung hindi sasaklaw dyan sa aking religion, lalapit ako sa inyo. Yun lang naman. Kumbaga, syempre, isipin din natin yung kahinatnan ng pagtapos man ng buhay natin, ano mangyayari? Hanapin din natin yung totoo. Ako naman, di man talaga ako religyoso. Darasal ako ng 5 times a day. Pero hindi ko nasabing religyoso. Pero pinipilit kong maging mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No, dahil yan ang bibilangin para sa Sa mga kapwa natin Muslim, anong ma-advise mo? sa mga kapwa ko Muslim. So maging ehemplo tayo. No? Kasi tulad nga ng ibang sinasabi ng ibang masyek, ang mga hindi Muslim ay hindi nagbabasa ng Quran, hindi nagbabasa ng hadis, pero binabasa nila yung galaw ng mga Muslim, especially ang kamalian ng mga Muslim. Kaya kailangan maging ambassador tayo ng ating religion, maging mabuti tayo, o maging bida tayo sa sarili nating pelikula sa kabilang buhay. Dahil ilalabas ng alayan kung ano ang ginagawa natin dito. No, wala tayong maitatanggi. Mashallah. So maraming salamat, jazakumullah khairan. Ano yung street na ito para malaman yung address mo dito? Ito ay Bautista. Bautista. So kung gusto nyo makatikim ng halal pares, inshallah, at gusto nyo makapunta dito, dito lang to sa Quiapo, malapit sa Golden Mosque at yung binanggit niyang street. So pakishare po itong video kung kayo may mga katanungan, may page ka ba o something, pwede kayo lang i-PM Bali, o yung number ng shop. O yun, yun lang, yung may katanungan kayo sa kanya, Pares, lalo yung mga taga Pampanga, kung may gusto kayong katanungan about Islam, i-message nyo lang kami at wag po kayo mahiya magtanong. At pakishare tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Ingat po. Pakishare to.